Hey guys, Infinix GT30, bagong budget gaming phone po ni Infinix. Ito po sa mga around 10k po ng mga presyo ngayon na meron pong sulit na specs. 90% po guys ang specs po ng GT30 Pro na meron 14,000 na SRP. Halos same lang po ng GT30 na meron 12,000 naman po na SRP. Mula po sa may design niya, sa may display, sa may camera, at syempre sa may shoulder trigger button din. Basically, processor lang po yung nabago sa kanya dahil meron po siyang Dimensity 7400 plus na processor. Compare nga po sa may Pro version na mayroong 8350. Well guys, napakaganda po ng smartphone na yan kung nasa around 10k lang po yung budget nyo. Di nakasil nga po siya guys ng around 10,000 lang po na presyo at napakaganda po ng specs na makukuha natin. Kung sakaling pinag-iisipan nyo pong bilhin ng Nubia Neo 3 GT, huwag nyo na pong pag-isipan guys. Dahil talong-talo po yan dyan sa may specs po ng Infinix. Naka-shoulder trigger button din po si Nubia, pero yung processor naman po syempre magmamatter sa kanila. Performance po ang mahalaga kung gaming phone po ang pinag-uusapan natin. Dahil yung performance po ng Nubia, halos kasing lakas lang po siya ng Helio G100 pagdating po sa may performance. Pero itong performance po ng Dimensity 7400 na processor, mas malakas po yan guys. Dito po sa may display natin, meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED display, 120Hz refresh rate. Naka 1.5K din po yung kanyang resolution at Corning Gorilla Glass 7i na protection. Dual camera po siya na meron 64 megapixel na main camera at 8 megapixel na ultra wide. Saka 13 megapixel po na front selfie camera. Sa camera po guys, ang Pro version meron po siyang 108 megapixel na main camera. I think di naman siguro big deal sa atin yan. 10 megapixel lang naman yan guys. Pero yung camera nga po ng GT30, naka 64 megapixel naman po siya. Saka sa mga available po na kulay sa kanya, same po ng Pro version, meron din po siyang Shadow Ash. Saka po yung Blade White. At meron po siyang available na bagong kulay po dito sa may GT30 na wala po sa may GT30 Pro. Meron po siyang Cyber Blue. Saka po itong Pulse Green. Pero ang kagandahan nga po sa kanya, sa may dalawang kulay na yan hindi po siya mas mahal. Compare po sa may Pro version na mas mahal po yung Dark Flare. Compare po sa may regular color po ng Pro version. Kahit parehong storage lang po sila. Sa battery, naka 55 mAh pa rin po yan. Saka po 45 po sa charger. Same po ng Pro version. Ang isa pa pong napansin ko sa may specs po nila, lamang po sa may wireless charging si Pro version. Habang yung GT30, wala po siyang wireless charging. Pero bypass mode guys, meron po iyan. Isa pang pinagkaiba po ng dalawang smartphone na yan is yung kanilang storage type. Dahil yung Pro version, meron po siyang UFS 4.1 na storage type. Habang yung GT30 is naka UFS 2.2 lang po yan. Yan po guys yung titingnan natin sa may full review po natin ng smartphone na yan. Kung meron po ba siyang malaking difference dyan, kung mabilis din po ba mag-open yung kanyang mga application, or medyo makakaramdam po tayo ng konting pagkabagal sa kanya. I think magandang kalaban po ng GT30, si Tecnopova Curve 5G. Dahil almost identical nga po sila ng specs. Nagkaiba lang po sa may design saka po sa may display. Pero sa may performance, sa may battery niya, at sa kanyang camera, medyo hawig nga po sila. Saka medyo dikit din po yung kanilang SRP na nasa around 10k nga po or kulang 11k. Kaya tingnan po natin guys pagka dumating na po sa akin yung order ko na GT30 para po magawa natin ng full review saka po ng comparison. Nag-order na po ako sa may TikTok guys ngayon. Nakuha ko po siya ng 10.5 lang. Gagawin ko po siya agad ng review pagka nga po dumating sa atin. At meron din po tayong link sa may comment section kung gusto nyo na rin po umorder ng smartphone na yan. Dahil nga po sayang din po yung discount na makukuha natin ngayon. And yun lang po muna guys. Thanks for watching.